Magandang hapon po. Itutuloy ko lang po yung continuation ng aking, flood control design. So, ngayon po, yung pumping, station natin, kinakailangan po, mayroon siyang konkretong bahay para po maproteksyonan natin yung ating mga motor na tumagal po ng matagal. So, since na ganyan po ang itsura ng baha, tatanggalan ko muna po ng bahay para makita. Ngayon po, meron po dyan na motor na kung saan dalawang pan po yung nakalagay dyan. Ayan po, umandar na yung pan. So, ang function ng pan na yan, para wag pumasok po yung saturated air natin doon po sa loob ng room ng motor. So, kasi po, pagka po yan tatakpan ko muna po, ano. Yan po, ano. Okay. Ang paliwanag po dyan, yung po kasing temperature sa labas ay mataas ang humidity o mataas ang moisture content, lalo na sa umaga, sa madaling araw. So, pagka po yan ni umatake, halimbawa, si motor, mandar, natural si motor, nung bago umandar, malamig pa yan eh. Nung umandar po si motor, unti-unti po tumataas ang temperature ng motor kung saan hanggang sa siya ay makapag-pump na, hanggang sa siya ay mag-works. So, ngayon po, pag ala pong mga ganyan na yung fan blower, yung exhaust fan, ang mangyayari po, pag si motor ay pumara na, ang mangyayari po, yung temperature ng motor, ng body ng motor, lalapit po yun sa temperature ng atmosphere natin, yung ambient temperature na tinatawag, yung nadadama natin. Na kung saan, pagka po nagkalapit, nakakaroon po ng condensation effect. Na kung saan, doon po, yun po ang pinagmumulan ng mga kalakalawang, mga korosyon. Kung po laging ganoon ang mangyayari, madali lang po masira ang ating mga equipment. Sa anong dahilan, bakit nakakaroon ng condensation effect? Yun po ang aking tanong. Ang sagot ko po ganito, example lang po, simple analogy para higit na maintindihan ng lahat. Halimbawa po, magluluto po ako ng sinaing, kaldero, bigas, tubig, isasalang ko sa kalanan. Alam naman natin na ang boiling point ay nasa 100 degrees centigrade. So, bago kumulo si kaldero, bubuksan ko ang takip. Ang gagawin ko po, ililigay ko ang takip doon sa malayo doon sa lamesa, sa palagay na sa lamesa. Paglagay natin sa katakip, bakit unti-unti natin nakikita na nagko-condense? Kasi po ang explanation diyan at sa gawa ng may pagkasayang saka yung pinag-aralan natin sa thermodynamics ng mechanical, yung sinasabi na yung heat energy ay delta T is equals to final temperature minus initial temperature o P2 minus P1. Mahaba ng salaysay yun. Mas dito tayo sa pinakasimple. Once na yung takip ng kaldero ay nagpawis, kasi nga po, lumalamig siya eh. Lumalamig, nakikita nyo yung lamesa nababasa. Once na yun ay nagpawis, i-apply natin sa motor. Pag po si motor ay nagpawis, ang mangyayari po niya, atakihin ang kalawang yan. So, sa susunod na andar ng motor, possible na magka-problema kasi nga po ay puro kalawang na. Ang mga impeller ng motor ay kalawang, ang body ng motor ay may kalawang, ang mga bearing napaka-importante, nag-iinit po 'yan eh. Pagka po ganyan na hindi natin na proteksyonan, susunod hanggang sa katagalan, hindi po tatagal ang buhay ng motor. Ngayon, ang function ko para hindi pumasok si ambient air kasi nga po ay saturated. Papasok lang si ambient air kapag si motor dun sa loob ay lumamig na nakasinlamig niya. Kasi po ang trabaho ng dalawang motor na yan, i-maintain niya yung dew point temperature, mahaba-habang kwentuhan niyan. Sa loob ng pump house. Susunod, palamagin niya yung motor. So, na-experiment ko yan, sa loob ng 2 hours, normal na yung motor. Kumuha ako ng laser gun, tinignan ko ang temperature ng motor sa loob ng yung kwarto sa room temperature, almost 32 or 33. Kumuha ako ng
kinunan ko ng temperature yung ambient, kahit ano naman bakal sa labas, equal. Doon po sila hindi magkakaroon ng condensation. At yung mga motor na yan, may timer po yan. Kasi base sa calibration ko, sige mamahinga na kayo sa loob ng 2 hours, hinto na kayo. Kasi yung motor kasi lamig na ng ambient temperature. Kaya po ang motor na ginagamit ko, kahit napakatagal ko doon, hindi kami madalas magmotor kasi hindi kami madalas magpalit ng motor kasi unang-una nga po pinoproteksyonan ko ang motor. Kasi dito sa atin, nasa tropical country tayo, may mga explanation pa diyan. Sa ibang bansa, hindi naman tropical country eh. Ang ambient, ang temperature nila, ang hangin nila, dry, lalo na sa malalamig na bansa o kaya doon sa mainit na bansa. Kaya tayo sa atin, ganito yung ating panahon, base doon sa sa Googles natin, tayo pala ay nasa ng equator. Saka na yan, napakahaba ng explanation na yan. Nabasa ko na yan kung bakit nakaganyan. At siya nga pala, wag naman natin lumayo na. Kung tipansin nyo, siyempre ang kawayan, tumatanda, ang dahon nalalaglag, natural yan. So, since na yung iba niya nalalaglag dyan sa ilog, ala naman problema, ilog naman yan eh. Ang kailangan lang po, yung malalaglag dito sa labas, at meron naman na magme-maintenance dyan, baka naman po pwede yung mga nakatambay o kaya mamamasyal, may mga daspan naman siguro dyan. O kaya, magliligay lang tayo ng lata-lata dyan para naman mabigyan natin ng hanap buhay yung ibang mga kababaihan dyan, mga nanay dyan. Wag lang sanang aabusuhin. Basta yung baryan na yon, paghati-hatian nila sa lugar na yan. Kung halimbawa po na ang 1 kilometro niya ng isang community, ilan po yung magre-reliable. Saka yan po gusto ko nga po direkta na sa tao. Para hindi na po natin maabala pa yung nasa gobyerno na mayor o kapitan. Ibig ko, magtayo sila ng co-op, tapos po, at saka sila magpaluwagan. I-register po nila yung kanilang asosasyon na yon para ganoon. Sa ganoon po, maging maayos na ang lahat. Marami pang explanation dyan eh. So, ganito na lang po ang aking explanation at ito namang aking ginagawa na ito porque ito lumang pamamaraan ng presentation. Sa ngayon po kasi ang presentation ngayon ay may mga software na kung saan totoo yung ginagamit, tunay na tunay. Pero yung logic ko dito, kung ano yung experience ko, yun po ang gusto kong ihatid sa inyo sa abot po na aking makakaya. Yung mga magpipiknit po, hindi na sila babayad ng pwesto, hindi na babayad ng lamesa. Matik, basta yung importante, lagi lang po malinis. Mangyari lang po, yung may dala silang supot, yung mga basura nila, po pwede naman nilang iligay sa supot kung malayo yung basura. At kung malapit naman yung basura, pwede naman iligay sa basurahan para po ma-maintain natin yung kalinisan. At yung mga turista sakali mamapasya, halimbawa nasa dagat yan at gusto nila riyan, basta kusang loob sila magbigay. Wag po natin silang pipressurein na ganito babayaran mo, ganun babayaran mo. Yung magtitinda naman, wag naman sana magtinda diyan dito sa dinesign ko na flood control kasi hindi naman kalaparan yan eh. Pwede magtinda, medyo malayo para okay, ala naman problema na magtinda. Maganda nga yan, magkakaroon ng negosyo ang bawat isa sa atin. At hanggang dito lang po at pasensya na po kayo sa aking boses. Medyo matikas po kasi ang boses ng mga taga Bulacan at ala po tayong magagawa, ganun po talaga. At maraming pong salamat sa inyo. At meron po yung mga objectives pa at akin pang i-explain nyo. Salamat po.